Eto na, mga kababayan. Inilabas na po ni dating Congressman Mike Defensor etong alas na matagal niya na pong itinatago, mga kababayan. Minabuti niyang wag po munang ilabas sa publiko para wag nga naman mapahamak si Sergeant Gutesa at wag madamay ang kanyang may bahay. Pero ngayong formal nang nagsampa ng kaso si Ombudsman Boying Rimulya laban kay Tambaloslos, mga kababayan, di nakahanap po ng magandang tiyempo si Mike Defensor. Kaya ito, ang video, inilabas niya na etong panggigipit di umano, mga kababayan, kay Sergeant Gutesa. Pero bago po ang video, basahin ko lang po muna itong isa sa mga sinabi ni dating Congressman Mike Defensor para mas maintindihan po natin. Itong panunuorin po nating video. Okay? Ang panggigipit kay Sergeant Gutesa, kita nyo na? Ito ang video ng pag-uusap sa pagitan ni Sergeant Gutesa at ng kanyang asawa. Noon pa man ay nasa akin na ang recording na ito, ngunit pinili ko itong hindi muna ilabas dahil sa matinding pangamba para sa seguridad ni Sergeant Orly Gutesa at ng kanyang pamilya. Subalit, ngayong formal nang nagsampa ng kaso, si Ombudsman Boying Rimulya laban kay Speaker Martin Romualdez, kung saan ginamit na basihan ang affidavit ni Sergeant Gutesa at ng kanyang mga testimonya sa Blue Ribbon Committee. Minabuti ko nang ilabas ang katotohanan ito. Nais kong manawagan kay Ombudsman Rimulya. Isalba ninyo si Sergeant Gutesa at protektahan ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Sa video na ito, malinaw na makikita ang panggigipit. Pinipilit papirmahin si Sergeant Gutesa ng ibang affidavit at tinunan pa ng video kung saan pinapalabas na pinangakuan ko at ni Senator Dante Marcoleta ng pera kapalit ng kanyang testimonya. Isa po yan sa mga paninira pong ginagawa nila, mga kababayan, kay Mike Defensor at kay Senator Dante Marcoleta na pabayaran di umano si Gutesa para magtestimonya laang, mga kababayan. Makikita rin na pinipilit siyang pasinungalingan ang mga ginawa niyang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Nagsalita si Gutesa para sa bayan. Ngayon, may kaso na ang Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Panahon naman para suklian ang kanyang katapangan. Protektahan natin siya. Ayon po kay dating Congressman Mike Defensor. Ito na po yung video, mga kababayan. Panoorin na po natin. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May na po. Lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Pinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Inarecord na wala? Ano sabi-sabihin? O, sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, pinidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo, na idiniliit
hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang nakalagay doon, ayaw mo dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun, sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun, parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon, tapos may upang 20 ko, ang number. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yun, ibang Bago. version yun. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Ba, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano, idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Kaya nga, Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. kaya sabi ko sa iyo pag nakaraan, gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak, Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. akong sakali, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sa sini. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo, plano nila sa akin. O ayan mga kababayan ha, maliwanag po na talagang ginigipit po si Sergeant Gutesa. Pero itong mga sinabi niya po dito sa video yung pinanood po natin mga kababayan, magagamit pa rin po ito, lalong-lalo na ho, na siraan ang pangalan o sinisira ang pangalan ni Mike Defensor at ni Rodante Marcoleta na mag-aalok di umano ng bayad kay Gutesa kapalit ng kanyang mga testimonya. Kaya po ito, inilabas ni Gutesa, ni Mike Defensor, mga kababayan, para malinis po yung mga haka-hakang magbabayad sila kay Gutesa. Yan. At maliban dyan, ang punto dito sa video na ito, yung patunayan ni Gutesa na pinapirma siya ulit ng panibagong affidavit at yun ang sasabihin na yun po ay maglilinis sa pangalan ni Martin Romualdez. Hindi na po makakatanggi si Martin Romualdez, mga kababayan, sa mga paratang, sa mga sinasabi, testimonya ni Gutesa at ng 18 Marines na lumutang na si Martin Romualdez ay kasabwat sa mga nakawan sa flood control scam, mga kababayan. Itong video na to magagamit to. Ito, siyempre, ipapakita sa court yan. Hindi, pinilit nga nila akong papirmahin
Oh, ito ipapakita ito, ipipresenta itong video na ito, mga kababayan, para magtuloy-tuloy ang kaso laban kay Martin Romualdez at nang makalaboso na, mga kababayan. Makaganti-ganti man lamang po tayo, sa mga ginawa ho nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan na imbes na magagamit natin yan. Ninakaw ho nila para sa pansarili po nilang kapakanan. Pero ngayon, na lumilinaw na po, bagamat matagal nang malinaw. Pero ngayon, mas luminaw pa. Oh, etong mga anomalya sa flood control, mga kababayan, sana makulong na etong si Martin Romualdez at kumanta na rin siya. Ikanta niya na yung pinsan niya. Kaya ako sa'yo, at ang balos-los, bago ka makulong, ikanta mo na ang pinsan mo. Huwag mo nga hayaan na ikaw lang ang makulong, ikaw lang ang makalaboso. Lahat kayo nakinabang Ikanta mo na yung pinsan mo para sabay-sabay kayong makalaboso. Lugi ka kung ikaw lang, bahala ka. Ito pa, isa, dagdag ko mga kababayan bago ko magtapos. Ito, A1 information po ito mga kababayan A1 information. Meron pong nakapagsabi sa akin mga kababayan na merong babaliktad. Kung noong mga nakaraang buwan, nabanggit ko na po yan, kwento po yan ng isa pang nagsabi sa akin. Pero meron pang isa na mas credible source talaga na nagsabi po sa akin kahapon, mga kababayan. May babaliktad po. Mga dating tauhan ni Bangag na ngayon iwala na ho ngayon sa kanyang gabinete. Meron na nga pong affidavit, mga kababayan Dalawa po ito. Sa ngayon, hindi ko muna sasabihin ng pangalan. Atin-atin lang muna, mga kababayan, kung sino itong... Basta hanggang doon lang muna tayo na merong babaliktad. Abangan po natin yan. Mangyayari ho yan, mga kababayan, at siguradong aabangan din yan ng Palasyo Malacanang para malaman po kung sino itong babaliktad. Pero mangyayari ho yan. Sa mga susunod na buwan, lalabas po at lalantad na po itong dalawang ito. Maliban po sa ginawang paglantad ni Saldico, ni Tambaluslos, na kasama po sa circle of friend nila, eto pa, dalawa. Kasi ayaw ho nilang paniwalaan ang 18 Marines. Ayaw nilang paniwalaan si Gutesa. Mismong mga dating gabinete na ni Junior ang magsasalita. Kasi may mga alam ho talaga sila. Abang-abangan po natin mga kababayan kung sino po yung dalawa na yan na meron ng affidavit. Yun po ang basihan nila mga kababayan. Batay po yun sa mga naranasan nila ang nilalaman po nitong affidavit. Kaabang-abang, abangan ho natin yan. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.